Uy, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nahold up ka ba habang pauwi? Hindi po, Tay. Bakit ka nga umiiyak? Kanina yung saya mo nang umalis ng bahay dahil magkikita kayo ni Chris. Huwag mong sabihin na nag-away kayo. Parang imposible naman yata yun. Nakipaghiwalay na po siya sa akin, Tay. Ha? Nakipaghiwalay si Chris sa'yo? Tama ba ang narinig ko? Tama po kayo nang narinig niyo. Kaya pala niya ako niyaya na lumabas dahil makikipaghiwalay na siya sa akin. Ang tagal na ninyong magkasintahan na. Bakit ngayon pa siya makikipaghiwalay? Meron ba siyang ibang babae? Wala pong iba. Napagod na lang po talaga siyang maghintay sa akin. Akala ko nagbibiro lang siya noon nung magbigay siya ng ultimatum sa akin. Alam niyo naman po na matagal na niya akong niyayayang magpakasal eh. Ay, di ba sabi ko naman sa'yo, pumayag ka nang magpakasal sa kanya? Mahal mo naman kamo siya. Nasa tamang edad na naman kayo pareho. Ay kung inaalala mo ko kaya ko naman ang sarili ko. Tay, nasa poder natin ang mga anak ni Ate Isabel. Hindi ko naman kayo pwedeng pabayaan na lang mag-isa na itaguyod sila. Kaysa naman masakripisyo ang sarili mong kaligayahan. Kung magpapakasal po ako kay Chris, hindi ko na po mauuna ang pagtulong sa inyo. Maiiba na po ang prioridad ko. Mabuti sana kung magbabago pa si ate. Habang tumatagal lalo siyang lumalala eh. Patawarin mo ko anak. Kung wala akong magawa sa ate mo, masyado na kasing mahaba ang sungay niya. Kaya hindi ko na siya masupil. Naaawa na lang ako sa mga anak niya. Kasalanan din kasi yun ni inay. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Masyado niyang pinasunod sa layaw si ate. Ayan tuloy ang nangyari. Tayong mga naiwan ang nagsasakripisyo. Huwag na nating sisihin ang inay mo. Baka hindi matahimik ang kaluluwa nun. Ilang beses na kasi nating pinalaya si Ate Isabel. Bumabalik pa rin siya dito. Katulad ngayon, 1 linggo na siyang hindi umuuwi. Baka pagdating niya, may laman na naman ang tiyan niya. Oras na magpabuntis uli siya. Kakalad ka rin ko na siya palabas sa bahay na ito. Huwag na niyang dadagdagan ng 8 niyang anak. Sana nga po, Tay. Sa totoo lang, pagod na rin ako eh. Mahal ko ang mga pamangkin ko. Pero pakiramdam ko, nauubos akong parang kandila. 3 ang anak ni Ate Isabel sa unang asawa. Hiniwalayan siya dahil nagsawa na sa ginagawa niyang pakikipagbarkada at panlalalaki. Dinala naman ng bayaw ko ang 3 nilang anak. Ang 5 mga batang naiwan sa amin ay iba-iba na ang ama. Buhay dalaga ang kapatid ko hanggang na mga sandaling to. Umuwi ka pa talaga rito? Saan pa ba ako uuwi? Dito bahay ko. Sino na naman ang sinamahan mong lalaki, ha? Sana tuluyan ka na lang sumama sa kanya. Hindi yung magpapabuntis ka na naman tapos dito itatambak. Trabaho po ang dahilan ng hindi ko pag-uwi ng ilang araw, hindi po lalaki. Sa tingin mo kaya mapapaniwala mo ko, ha? Di wag kayong maniwala. Sige nga, kung trabaho talaga ang dahilan, nasaan ang kinita mo? Ibigay mo sa akin para panggastos ng mga anak mo. Ipinambayad ko na sa mga utang ko Tsaka alam niyo naman na hindi naman regular ang trabaho ko. Sapat lang ang kinikita ko para sa sarili ko. Kita mo na. Kaya hindi mo ko mapapaniwala na trabaho ang pinagkakaabalahan mo. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala Pero sana wag niyo rin akong hanapan. Kahit naman hanapan kita, hindi ka rin naman nagbibigay kahit panggastos man lang ng mga anak mo. Aba, Isabel, kailan ka ba magbabago, ha? Lumalaki na yung mga anak mo. Hindi habang buhay nandito kami ng kapatid mo. Kung tingin niyo po masama akong ina, di sana nasa tiyan ko pa lang ang mga yan pinatanggal ko na. Hindi mo nga pinalaglag. Sa amin mo naman pinasa ang responsibilidad mo bilang ina nila. Kaya minsan ayoko na umuwi dito sa bahay na to Hindi ko man lang maranasan ang katahimikan. Katahimikan pala ang gusto mo Di magtino ka. Ayusin mo ang buhay mo. Tigilan mo ng pakikipagbarkada mo. Hindi ka na bata. Alagaan mo na lang ang mga anak mo rito.
Kapag ako nakahanap ng mayamang lalaki, lalayasan ko na kayo. Yan ba ang tamang katwiran? Ha? Puro lalaki ang nasa isip mo. Sa tingin mo kaya aasenso ka sa paghahanap mo ng mayamang lalaki? Ako na nagsasabi sa'yo. Sa ugali mong yan, lalayo ang swerte sa'yo. Patutunayan ko sa inyo na mali kayo. Oras na yumaman ako, huyo kayo sa akin. Kahit hindi mayaman ang makuha mo, basta dalhin ka na lang niya kung saan. Malayo sa amin para wala na kaming sakit ng ulo. Tuwing dumarating si Ate Isabel, palagi na lang mainit ang pagtatalo nila ni Itay. Sanay na rin ang mga kapitbahay namin sa lakas ng mga boses nila. Araw ng sahod ko. Kaya bumili muna ako ng mga kailangan sa bahay at baon ng mga pamangkin ko. Nadatnan ko naman si Ate Isabel sa sala. Nilampasan ko lang siya at dumiretso na ako sa kusina. Sumunod naman siya sa akin. Sahod mo nga pala ngayon kaya ang dami mong pinamili. Huwag mo ang pakialaman yan. Baon yan ng mga anak mo. Ang damot mo naman. Parang 1 piraso lang eh. Sakto lang yan, pambaon nila ngayong linggo. Bakit kasi hindi mo pa pinasobrahan? Sa taas ng mga bilihin ngayon, kailangan talagang mag-budget. Buti sana kung nag-aabot ka hindi naman. Ano, sesermonan mo rin ako? Hindi na, dahil pagod na rin ako sa'yo. Hindi ka naman nakikinig Pero mula ngayon, kargo mo na ang sarili mo. Hindi ka na pwedeng humingi ng perang panggastos mo sa akin. Parang hindi ka kapatid Titikisin mo na ako ngayon ha? Pasalamat ka nga ako na ang nagpapaaral sa mga anak mo Tapos gusto mo pang magpakargo sa akin. Swerte mo naman. Hindi naman iba sa'yo ang mga bata Mga pamangkin mo sila. Natural na tustusan mo ang pag-aaral nila dahil may trabaho ka at dalaga pa. Kung buhay pa ang inay, sungal-ngal na naman yung bibig mo sa kanya. Kailan mo ba maiisip na responsibilidad mo ang mga anak mo, ha? Dalaga ako, ate. Pero hindi ko magawa ang mga gusto kong gawin. Ang dami kong isinasantabi para sa mga pamangkin ko. Gawin mo ang gusto mo. Wala namang pumipigil sa'yo Huwag mo nang idahilan ng mga anak ko. Malalaki na ang mga yan, hindi na naman alagain Paano ko nga magagawa ang mga gusto ko kung sa mga anak mo lang napupunta ang sahod ko? Akala mo naman hindi tumutulong sa'yo ang itay. Saan napupunta ang pensyon ng itay ha? Sa gastusin dito sa bahay. Sa ilaw, tubig at pagkain. Akala mo yatang laki ng pensyon ng itay. Ikaw pa talaga ang may ganang paghanapan kami. Maghahanap na ako ng trabaho para wala na kayong maisumbat sa akin. Matagal mo nang bukang bibigyan. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagkakaroon ng matinong trabaho. Kung meron man, kulang pa sa mga luho mo sa katawan. Kahit paano hindi ko na hinihingi sa inyo. Kung buhay lang sana ang inay hindi ganito ang sitwasyon ko. Kasi nga kinukonsinti niya ang mga mali mong ginagawa. Laging ako ang mali sa paningin niya. Kahit ginagawa ko na lahat para sa pamilya natin. Huwag mo sabihin na hanggang ngayon naiinggit ka pa rin sa akin. Sa tingin mo kaya may dapat pa akong kainggitan sa'yo ngayon? Minamaliit mo ba ako? Hindi ko ugali namang maliit ng kapwa ko. Lalo na ng kapatid. Kaya wag mo rin akong sasabihan na naiinggit ako sa'yo. Siguro nagsiselos lang ako noon sa atensyon na ibinibigay sa'yo ng inay. Pero matagal ko nang natanggap yun. Nahinto lang ang pagtatalo namin nang dumating ang itay. Nagmano lang ako sa kanya at nagpaalam na magpapahinga muna. Ang itay na lang ang nagtuloy ng pag-aayos sa mga pinamili ko. Ano na naman ba ang pinagtalunan nyo ng kapatid mo? Akala mo kasi kung sino yung anak nyo. Porke may magandang trabaho lang. Kung ano man ang narating ng kapatid mo dahil yun sa pagsusumikap niya. Oo na, siya na ang magaling sa lahat. Ano ba ang problema mo sa kapatid mo, ha? Imbis na magpasalamat ka sa kanya dahil siya ang tumutusto sa mga kailangan ng anak mo, ikaw pa itong nagmamalaki sa kanya. Di salamat sa kanya. Pero hindi ko naman siya inutusan na tustusan ng mga anak ko Kusa naman niya yung ginawa. Sa tingin mo, makakapag-aral ang mga anak mo kung hindi dahil kay Julia? Magkaroon ka naman sana ng utang na loob sa kapatid mo. Ayan na naman sa walang katapusang utang na loob. Kaya nga gusto ko na lumayo sa bahay na to Umalis ka na. Hindi kita pipigilan. Alam ko naman na hindi ninyo ako pipigilan. Siguradong matutuwa pa kayo. Dahil wala ka namang ginagawa kundi pasakitin ang ulo namin ng kapatid mo.
Mula lang nung mawala ang inay, lagi na lang ako ang mali sa paningin ninyo. Siguro sinusulsulan din kayo ng babaeng yun, no? Itiko mo na lang yang bibig mo kung wala ka rin lang namang magandang sasabihin. Marami nang isinakripisyo ang kapatid mo dahil sa mga anak mo. Nawala ang lalaking pinakamamahal niya dahil pinili niya ang pamilya natin. Kung wala ka rin lang maitutulong, manahimik ka na lang. Ano po ba nangyari sa kanila ni Chris? Naghiwalay na sila dahil hindi na niya mahintay ang kapatid mo. Dahil hindi niya maiwan ang responsibilidad niya sa mga anak mo. Bakit parang ako ang sinisisi nyo? Pwede naman siya magpakasal kay Chris, ah. Ay sige nga, kaya mo bang pag-aralin ng mga anak mo? Hindi ka makapagsalita ngayon. Puro ka kasi yabang. Makaalis nga muna. Nakaka-bad trip naman sa bahay na to. Ay sige, umalis ka. Diyan ka lang naman magaling sa pagliliwaliw. 1 buwan na rin na maghiwalay kami ni Chris. Gusto ko sanang iwasan na makibalita. Pero ang mga kaibigan ko naman ang laging nagkukwento. Sabi nila may bago na daw nililigawan si Chris. Ang bigat tuloy ng dibdib ko na makauwi sa bahay. Ang mga bata po, Ay, nagpaalam na manunood ng liga ng basketball. Ay, hindi ka ba manunood? hindi po tay. Wala naman akong hilig manood ng mga ganong laro eh. Ay, para malibang ka naman sana. Napansin ko kasi pagkagaling sa trabaho nagkukulong ka lang sa kwarto mo. At kakaunti ka rin kumain. Pagod lang po ako sa trabaho, kaya mas gusto kong magpahinga. Hindi mo naman kailangan na itago. Alam kong nasasaktan ka pa rin sa paghiwalay ninyo ni Chris. Ay talaga bang wala ng pag-asa na magkabalikan pa kayo? Malabo na po tay. May nakapagsabi po sa akin na may bago na siyang nililigawan. Ang bilis naman yata. 1 buwan pa lang kayo naghihiwalay Gusto na po kasi nun mag-asawa. 35 na po kasi siya ngayong darating na birthday niya. Tingin ko, hindi kanya ganon kamahal. Ang bilis niya kasi makahanap Hindi dahilan yung gusto na niya mag-asawa. Tanggapin na lang po natin na hindi talaga kami para sa isa't isa. Mabait at maganda ka. Sigurado na may makikilala ka na mas higit sa kanya. Hindi po muna siguro ako tatanggap ng manliligaw. Magfo-focus po muna ako sa trabaho ko at sa mga pamangkin ko. Ay, pasensya ka na, anak ha. Kung dahil sa amin naisasantabi mong sarili mong kaligayahan. Kagustuhan ko rin po ito. At saka hindi naman kayo pabigat sa akin Malaki nga po ang naitutulong niyo sa akin. Ay, minsan nga nagkukwentuhan kami ng mga pamangkin mo. Sabi nila, pagbubutihin nila ang pag-aaral para maging tulad ka nila. Sana nga wala sa 3 babaeng pamangkin mo ang magmana sa kanilang ina. Kina CJ at Sayo naman wala akong nakikitang problema. Mga bata pa lang responsable na. Basta po magabayan natin sila ng maayos, hindi po sila maliligaw ng landas. Kaya nga hatid sundo ko mga yon para nakikita ko kung sino mga nagiging kaibigan. At saka mainam din yung nakakakwentuhan mo para hindi sila naglilihim sa'yo. Wala na akong oras para makipagkwentuhan sa kanila. Madalas kasi na pagod na ako. Naiintindihan naman nila na kailangan mo magtrabaho para maibigay mo mga kailangan nila. Ay, si ate nga po pala. Umuwi na ba? Mula nung umalis nung 1 araw hindi pa rin umuuwi. Ang tropa niya ngayon sina Verna. Mga wala ring direksyon ng mga buhay. Wag lang talaga siyang mag-uuwi na naman ng problema dito. Ay, kung sakaling magkaproblema na naman siya wag mo na siyang saluhin. Hayaan mo na lang siya. Hindi mo naman siya responsibilidad Hindi na po talaga. Bahala na siya sa buhay niya. Tuwing maiisip ko na buntis na naman si Ate Isabel, sumasakit na naman ang ulo ko. 4 na taon pa lang ang bunso niya. At si Itay ang nag-aasikaso sa paghahatid sa eskwelahan. Nung nabubuhay pa ang inay, lahat ng 7 anak ni ate siya ang nag-alaga. Kaya siguro hindi na nadala ang kapatid ko sa sunod-sunod na pagbubuntis nun. Ano ba nangyayari sa'yo Bakit kanina ka pa suka ng suka? Baka meron lang ako nakain na nakasama sa tiyan ko. Yun nga lang ba talaga ang dahilan? Ano pa po ba magiging dahilan?
Naalala ko kasi tuwing buntis ka, suka ka ng suka eh. Magsabi ka nga ng totoo. Buntis ka nga ba? Hindi po, Tay. May nakain nga lang ako nakasama sa akin. Uy, sana nga. Dahil wala ka nang aasahan sa kapatid mo. Madamot naman ang babaeng yun parang hindi kapatid. Kahit sino naman kasi mapupuno na sa pagtulong sa'yo. Ayaw mong tulungan ang sarili mo. Kahit man lang sana maghanap ng trabaho para hindi ka puro barkada. Mahirap po maghanap ng trabaho ngayon, lalo't hindi naman ako nakatapos gaya ni Julia. Ikaw naman kasi, pinapag-aral ka namin noon ng nanay mo, puro ka bulakbol. Ayan tuloy nabuntis ka ng maaga. Samantalang si Julia, kaya lang naman yan nakapag-aral na walang tulong namin dahil nag-working student. Sisikapin ko po na makapaghanap ng trabaho. Ang hirap din po pala na walang pera. Uy, kapag maghahanap ka kasi, huwag ka nang mapili sa trabaho, basta marangal. Oo nga po. Basta wag labandera at tagalinis ng bahay ng ibang tao. Oh, bakit naman? Marangal na trabaho yun ah. Naglabandera noon ng kapatid mo para makaiipon ng tuition fee niya. Si Julia po yun. Ibahin niyo naman ako sa kanya. Ay bahala ka na nga. Basta ang importante ay makahanap ka na ng trabaho. Naghanap nga ng maa-applyan si Ate Isabel. Dahil mapili siya sa gustong pasukan, hindi rin siya nakakuha ng trabaho. Hanggang sumuko na lang siya at tumambay na lang sa bahay. Nang minsan nag-day off ako, kinausap niya ako. Ano ba yung importanteng sasabihin mo? May lakad kasi ako maya-maya. Bala ko kasing magtinda sa harap ng bahay natin ng mga kwek-kwek, fishball at kung ano-ano pa. Hihiram sana ako ng puhunan sa'yo. Nabanggit ng itay na naghahanap ka raw ng trabaho. Wala ka bang nahanap? Ang hirap kasi mag-apply ngayon Naubos lang yung pamasahe ko pagparo at parito. Hindi pa rin ako tinatawagan. Sa paghahanap kasi ng trabaho, hindi dapat mapili. Ang mahalaga ay kumita. Lalo ka na. Habang lumalaki ang mga anak mo, palaki rin ang gastos. Alam ko naman yun Kaya nga habang naghihintay ako ng tawag, magtitinda na lang ako dito sa tapat ng bahay natin. O sige, pahihiramin kita. Tama na ba ito sa'yo? Oo, sapat na yan. Salamat ha. Huwag kang mag-alala. Babayaran din kita agad. Huwag mo na akong bayaran. Sa negosyo naman mapupunti. Mabuti na rin siguro na dito ka na lang sa bahay. Para kahit papano, mabantayan mo ang anak mo. Lalo na ang bunso mong si Min. Yun din nga ang iniisip ko Dumadaing na rin kasi ang itay na sumasakit na ang rayuman niya. Dapat naman kasi ikaw ang nag-aasikaso ng mga anak mo at hindi siya. Matanda na ang itay para sa mabibigat na trabaho. Kaya nga tutulong na ako. Naaawa din naman ako sa kanya Sana naman wag mo na akong sermonan pa. Inaayos ko na nga ang buhay ko O sige na, hindi na. Maiwan na muna kita at mag-aayos pa ako. Sige. Salamat ulit ha. Huwag mong kalimutang magdala ng pasalubong. Habang nagbibihis sa kwarto, napapaisip ako. May kakaiba kasi sa kapatid ko kanina. Hindi ko naman maipaliwanag kung ano. Kung meron man nangyayari sa kapatid ko, sigurado na sasabihin yun ni Itay sa akin. Maghapon ako nasa labas kasama ng mga kaibigan ko na bihira ko lang naman gawin. Pagdating ko sa bahay, umiiyak ang dalawa kong pamangkin. Bakit nag-iiyakan ng mga bata? Mga nagugutom kasi sila O bakit hindi mo pa sila pinapakain? Ganitong oras kasi tapos nang kumain ng mga yan nagsasaing pa lang kasi ang kuya nila. Kasi naman madilim na nang umuwi galing sa bahay ng kaibigan. Hindi ko alam kung totoo sabi gumawa sila ng project. Nagsasabi ng totoo ang anak mo. Ang itay nasaan? Nagpaalam na may pupuntahan. Hanggang ngayon wala pa rin. Ikaw, anong ginawa mo maghapon? Bakit hindi ka man lang nagluto ng hapunan? Kasi kagigising ko lang. Napabangon nga ako dahil nag-iiyakan ng mga bata Minsan ka na nga lang maiwan mag-isa dito sa bahay, hindi ka man lang nagluto. Ang tamad mo talaga. Tamad talaga ako. Di sana umuwi ka na maaga para magsaing. Inuuna mo pa kasi ang gala mo Anong sinabi mo ha? Mga anak mo ang kakain, hindi ibang tao. Tapos babanatan mo ako ng ganyang mga salita. Wala ka talagang kwentang ina. Sino ba naman ang gaganaan na pagsilbihan ng mga batang to?
Wala naman silang galang sa akin eh. Hindi ko nga mautusan. Paano ka nila igagalang? Hindi ka naman nagpakananay sa kanila kahit kailan. Huwag mong kalilimutan na dinala ko sila ng 9 na buwan sa tiyan ko. Kaya karapatan ko na hingin na irespeto nila ako. Ikaw lang ang nagluwal sa kanila. Pero kami ang nag-alaga sa kanila. 1 buwan ka pa lang nga nakakapanganak nun. Nandun ka na sa mga kaibigan mo at nagbubuhay dalaga ka na agad. Kung hindi ka talaga magbabago, hindi ka magagawang mahalin ng mga anak mo. Paano sinisiraan mo ako sa kanila? Kaya malayo ang loob nila sa akin. Hindi ko na kailangang gawin yun. Alam nila kung sino ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Di ikaw na ang mahal nila. Sana lang panindigan mo ang pagiging pangalawang ina mo sa kanila. Dahil mula ngayon, wala na akong pakialam sa kanila. Panindigan mo rin sana na hindi ka na magbubuntis ulit. Dahil wala ka nang aasahan sa amin ng itay. Natigilan naman si Ate Isabel bago siya tumalikod at pumasok sa kwarto. Ako na lang din ang nag-asikaso sa mga pamangkin ko. Kinabukasan na kami nagkausap ni Itay dahil malalim na rin ang gabi nang dumating. Nag-away daw kayo ni Isabel kagabi. Yan ang sabi ng mga apo ko sa akin kanina. Nadatnan ko kasing nag-iiyakan ng mga bata kagabi. Yun pala, hindi pa nakakapagluto. Maghapon lang siya nakahilata sa kwarto niya. Wala na talagang pakialam ang kapatid mo sa mga anak. Ayaw pala niya ng responsibilidad eh. Bakit siya nagparami ng anak? Tapos iba-iba pa ang tatay at wala man lang suportang natatanggap ang mga bata. Paano tayo maghahabol ng suporta? Hindi rin alam ng kapatid mo kung sino ang ama ng mga anak niya. Dahil sa kanya, kaya inatake ang inay niyo noon. Akala ko po ba may sakit lang ang inay. Kaya siya inatake dahil sa komplikasyon. Nalaman kasi ng inay mo na buntis na naman siya noon. Yun nga, kay Maine. Tinatanong siya ng inay mo, pero hindi daw niya alam. Habang nagtatalo sila, doon na nga inatake ang inay niyo. Kung umasta siya ngayon, akala mo wala lang sa kanya ang nangyari. Subukan lang niyang magpabuntis ulit. Wala na talaga siyang makukuha sa akin na suporta. Huwag kang magsalita ng tapos. Paano kung malagay sa peligro ang buhay ng kapatid mo? Hindi mo ba siya tutulungan? Depende po sa sitwasyon. Kung buntis siya at hihingi na naman ng tulong sa akin, suluhin niya ang problema niya. Hindi naman siguro na dahil may edad ng ate mo. 36 na rin siya. Hindi naman niya ako pwedeng asahan dahil hindi ko alam kung paano mag-alaga ng sanggol. Hindi katulad ng nanay niyo na matyagang nag-alaga sa mga anak niya. Mabuti nga at nakatulong kanya sa pag-aalaga kay May noon. Siya nga pala tay, binigyan ko ng pampuhunan ng ate. Gusto daw niyang magtinda sa tapat ng bahay natin. Di maganda. Para pumirmi siya rito sa bahay. Makakasama pa niya lagi ang mga anak niya. Kaya nga po hindi na ako nagdalawang isip na bigyan siya. Kesa naman wala na siyang ginawa kundi ang sumama sa mga kaibigan niya. Kahit nagkakagalit kayo, tinutulungan mo pa rin siya. Huling tulong ko na po yun sa kanya. Dadalawa na nga lang kayong magkapatid Hindi pa kayo magkasundo. Wala po kasing pinagkatandaan si ate. Puro siya pahirap sa buhay natin at sa mga anak niya. Ang gagawin lang naman niya mahalin ang mga bata. Hindi pa niya magawa talaga. Siguro nga, hindi pa talaga handa ang ate mo para maging ina. Bakit kasi siya nagparami ng anak? Ano, balak niya lang gawing pabrika ng mga bata itong bahay natin? Napupundi na rin ako sa pangangaral sa kapatid mo. Pero hindi talaga siya nakikinig sa akin. Dapat po dyan kay ate iniiwan mag-isa para magtanda. Hindi nga marunong tumayo sa sarilim pa Sa tanda niyang yon, asa pa rin sa atin. Kapag napuno talaga ako sa kanya, kakalimutan ko na siya bilang kapatid at isasama ko kayo ng mga bata para umalis dito. Solohin niyang mag-isa itong bahay. Ang aga-aga tuloy sira na ang araw ko bago pa pumasok sa trabaho. Maghapon tuloy mainit ang ulo ko at wala akong imik. Pag-uwi ko sa bahay, gumanda lang ang mood ko nang ipakita sa akin ng mga pamangkin ko ang card nila. Lahat matataas ang grade. Nangako na lang ako sa kanila na ilalabas ko sila sa day off ko. Wow! Ang galing mo talagang pumapil sa mga anak ko, no? May pasuhol ka pang ilalabas mo sila sa day off mo. Ano naman ngayon? Lagi ko namang ginagawa yun sa kanila. Ay, oo nga pala. Paano mo malalaman? Nasa labas ka nga pala kasama ng mga kaibigan mo. Tumigil na kayong dalawa. Mabuti pa maglayo muna kayo.
Hayaan niyo siya, Tay. Hayaan niyo siyang sabihin ng mga gusto niya. Wala namang kahihiyan ng babaeng yan eh. Imbis na magpasalamat na lang sa akin, nagagalit pa. Paano hindi ako magagalit? Inaagaw mo sa akin ng mga anak ko. Kasalanan ko ba kung mas malapit sila sa akin, ha? Kasalanan ko ba na mas kinikilala nila akong ina kesa sa'yo? Dapat kasi sa pinansyal mo lang sila suportahan. Hindi yung inaagaw mo na ang posisyon ko. O sige nga, natatandaan mo ba nung huling nagpalit ka ng diaper ng bunso mo? Wala kang maalala. Kasi nga, 1 linggo ka pa lang nung nakakapanganak, ang iksi na ng suot mo at nandun ka na sa mga tropa mo. Habang kami ni Itay, salitan sa pag-aalaga sa anak mo. Tapos ngayon sasabihin mo, inaagaw ko ang posisyon mo? Ano bang nangyayari sa'yo, Sabel, ha? Kung nagagalit ka dahil kay Julia ipinakita ng mga anak mong matataas nilang grade, walang kasalanan ng kapatid mo. Aminin mo man o hindi, sa lahat ng oras ang kapatid mo ang laging nasa tabi nila. Habang ikaw, hindi namin alam kung saang lupalop naroon. Sige, pagtulungan niyo ako. Si nanay lang naman ang kakampi ko lagi eh. Ang kapal naman ng mukha mo para isali dito ang inay. Ikaw nga ang dahilan kaya hindi na natin siya kasama ngayon. Hindi totoo yan. May sakit ang inay kaya siya inatake. Kaya inatake ang inay dahil sa'yo. Huwag ka nang magkaila pa. Sinabi na sa akin ng Itay ang lahat. Puro ka kasi sakit ng ulo. Ngayon wala ka ng kakampi. Hindi ko naman ginusto na mamatay ang inay eh. Hindi ko naman alam na aatakihin siya dahil sa pagtatalo namin. Sarili mo lang kasi ang iniisip mo. Dapat sa'yo mag-isa lang sa buhay. Nakikiusap ako. Tumigil na kayo. Araw-araw na lang kayong nagtatalo. Hindi ba kayo nahihiya sa mga kapitbahay? Itong si ate lang naman ang laging ugat ng pag-aaway sa bahay na to eh. Oo na. Lagi naman ako eh. Tama na sabi. Sige na, Julia. Pumasok ka na sa kwarto mo. Magpahinga ka na muna. Walang imik na sumunod na lang ako kay Itay. Sumunod naman sa akin ng mga pamangkin ko at niyakap ako. Kahit yata hindi na ako makapag-asawa, ayos lang. Basta kasama ko ang mga pamangkin ko. Nang mga sandaling yun, kinausap naman ng Itay si Ate Sabel. Tigilan mo na ang kapatid mo. Hindi ka ba marunong maawa sa kanya? Ang dami na niyang sakripisyo dahil sa'yo. Pasensya na po, Tay. Ilang araw na kasing mainit lagi ang ulo ko eh. Hindi dahilan yon para pagbuntunan mo ng galit ang kapatid mo, pagkatapos kanyang bigyan ng puhunan, aawayin mo pa siya bilang panganay sa inyong dalawa. Dapat ikaw ang mas may malawak na pangunawa, hindi yung kapatid mo na lang ang laging iintindi sa'yo. Palalamigin ko lang po ang sitwasyon. Hihingi po ako ng sorry kay Julia. Ganyan dapat. Hindi yung pataasan kayo ng pride. Hindi habang buhay kasama niyo ko. Gusto ko, magkasundo na kayong magkapatid. Opo, Tay. Huwag mo din sanang isipin na pinagtutulungan ka namin ng kapatid mo para din sa kabutihan mo kaya ka namin pinapagalitan. Alam ko naman po yun eh. Hindi ko lang po kasi maiwasan na magrebelde minsan. Yung pangarap ko kasing buhay nun, si Julia ang tumatamasa ngayon. Huwag mong kainggitan ng magandang katayuan ng kapatid mo. Pinaghirapan niya kung nasan man siya ngayon. Naalala ko pa ang mga pangaral ng inay nun. Sana sinunod ko na lang siya. Hindi sana ganito ang buhay ko. Hindi pa naman huli para magbago. Hindi ko po alam, Tay, kung saan ako mag-uumpisa eh. Umpisahan mo sa negosyong naiisip mo. Nandito lang ako para alalayan ka. Salamat, Tay, ha. Bukas na bukas po eh. Mamimili ko ng mga kailangan ko. Kinabukasan, maaga akong gumising. Nagulat pa ang Itay nang makita na may dala akong malaking bag. Hindi ko na kasi nabanggit sa kanya nung nagdaang gabi. May pupuntahan ako na may kinalaman sa trabaho. Mukhang matagal kang mawawala. 3 araw lang naman po, Tay. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo, ha? Opo, Tay. Iiwan ko na lang po sa inyo ang panggastos ng mga bata. Sana pagbalik mo mag-usap na kayo ng ate mo, ha? Sa totoo lang, nahihirapan din ako sa lagi ninyong pagbabangayan. Siya naman po kasi. Wala nang maitulong dito sa bahay. Akala mo kung sino pang umasta. Kinausap ko na siya kagabi.
Nangako siya na ayusin na niya ang buhay niya. Bigyan natin siya ng pagkakataon na magbago. Sige po, Tay. Basta magbago na siya. Nakakapagod na rin naman siyang intindihin Uumpisa na niya ang pagtitinda. Sabi ko aalalayan ko siya para hindi siya mahirapan. Pag-uwi ko po kakausapin ko siya. Salamat, anak. Alam ko naman na mauunawaan mo rin ang ate mo. Ayoko rin po na makikita ng mga bata na nag-aaway kami. Ayoko rin naman pong malito sila kung kanino sila kakampi. Gusto ko pa rin naman na mahalin nila ang tunay nilang ina. Bali-baliktarin mo man kasi ang sitwasyon. Si Isabel pa rin ang ina nila. Sana lang magawa ng ate mo na makuha ang loob ng mga anak niya. Magagawa niya yun kung gugustuhin niya. Sige, Tay. Baka dumating na ang sundo ko. Sa labas ng bahay na lang ako maghihintay. Si tatay ang katulong ni ate sa pagtitinda niya sa tapat ng bahay namin. Sa loob ng 3 araw matumal ang naging benta niya. Sa kabila ng marami naming kapitbahay at matao sa lugar namin, halos mga bata lang ang bumibili. Bakit pinasok mo na agad ang paninda mo? Ay, wala naman pong bumibili. Uy, ilang araw ka pa lang namang nagtitinda sumusuko ka na agad. Wala pa kasing nakakaalam na nagtitinda ka dito. Sabi ko nga sa mga anak mo dapat ipagkalat sa lugar natin na may tinda tayo. Bukas na lang po ako magtitinda ulit. Napapagod na ako Gusto ko na muna matulog. Paano mo mababago ang buhay mo kung ang bilis mo sumuko at mapagod? Sa tingin ko po ang reputasyon ko sa lugar na to ang dahilan para hindi bumili sa akin ng mga tao. Ikaw lang ang nag-iisip sa bagay na yan. Siguro kung kasing tinulang ako ni Julia, baka marami din akong kaibigan dito. Di madami ang bibili sa akin. Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo, kung ayaw mo magtinda, di sige, bukas na lang. Paano ako nito mag-uumpisa? Buisit naman na buhay to. Bakit ba umiiyak ka? Para ito lang Desperada na kasi ko tay kung paano kikita. Akala ko naman magandang ideya ang pagtitinda, hindi naman pala. Ang problema nga kasi sa'yo, ang bilis mong sumuko. Talagang malas ako. Walang taong malas, kaya alisin mo yan sa isip mo. Makaalis na nga lang. Uy, saan ka na naman pupunta? Kahit saan po, basta malayo sa bahay na to. Napapailing na lang ang itay sa ginawang pag-alis ni Ate Isabel. Siya na lang din na nagtuloy sa pagtitinda. Nagpatulong na lang siya sa mga apo. Nung dumating ako, madilim na. Naabutan ko na silang nagliligpit. Bakit po kayo ang nagliligpit niyan? Nasaan po si ate? Kanina pa siya umalis. Ano po? Huwag niyong sabihin na kayo ang pinagtinda niya. Hindi naman. Tinutulungan ko lang siya. Matumal nga ang benta. Kaya ayaw na magbenta ng ate mo. Parang ilang araw pa lang naman Matumal talaga Samantalang wala namang kakumpetensya. Wala po talagang tiyaga si ate. Kita niyo na. Lumayas na naman. Anong oras na naman kaya siya uuwi? Pakiramdam din niya ang malas niyang tao. Hindi naman yan totoo. Kaya niya yun nasasabi dahil puro palpak ang ginagawa niya. May matino siyang asawa nun, pero anong ginawa niya? Mas pinili niya ang mga kaibigan na masama naman ng impluensya sa kanya. Siya ang pumili ng buhay niya, kaya huwag niyang sabihin na malas siya. Ganoon pa man, naaawa pa rin ako sa kanya. Kung ayaw na po niyang magtinda, magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung may alam silang pwede niyang pasukan. Salamat, Pia. Baka ito na rin ang susi para magkaayos kayo ng ate mo. Sana nga po. Pasensya ka na Hindi ko na naitanong. Kumusta ang lakad mo? Ayos naman po, Tay. Alam niyo po ba, nakita ko si Chris sa pinuntahan namin. Kasama niya yung bago niyang girlfriend. Nag-usap ba kayo? Sandali lang po. Ipinakilala lang niya sa akin yung babae. Mukha naman pong mabait. Alam kong nasasaktan ka pa rin sa paghihiwalay niyo. Umaasa pa rin ako na baka magkabalikan kayo. Ganon din po ako. Naghihintay ako na pumunta siya rito sa bahay. Nagdesisyon na po ako na tanggapin ang kasal na inaalok niya. Pero huli na pala ako. Plano na rin po nilang magpakasal. Ay, baka mayroong ibang nakalaan para sa'yo. Mas higit sa kanya.
Sige tay, magpapahinga lang po ako. Hindi ka na ba maghahapunan? Hindi na po. Wala din akong gana. Mas gusto kong matulog. Tulog na nun ang mga pamangking ko at ang itay naman hinihintay ang pagdating ni Ate Isabel. Nakakaidlip na siya nang dumating ang kapatid ko na lasing. O tay, bakit gising pa kayo? Hinihintay kita. Nag-aalala pa naman ako sa'yo. Tapos uuwi ka lang ng lasing. Iniwan mo ang pagtitinda para uminom. Hindi ko naman po alam na may handaan kay na Verna eh. Tsaka, ngayon lang naman ako uminom. Talaga bang wala ka ng balak magbago? Ha? Dahil lang sa hindi ako nagtinda ngayon, ang dami niyo nang sinabi. Huwag po kayong mag-alala, bukas sa bukas din magtitinda ako. Paano ka pa makakapagtinda kung wala ka ng puhunan? Sigurado na yung pera na ibinigay sa'yo ng kapatid mo, ibinili mo na ng alak. Di humingi ulit kay Julia, marami naman pera yun eh. Diyan ka magaling, ang umasa sa kapatid mo. Bakit ba kayo nagagalit na naman? Nangako ka na ayusin mo na ang buhay mo eh. Pero ano na naman tong ginagawa mo? Isang araw ka palang nagsasabi, ngayon balik ka na naman sa dati mong gawi. Anong gagawin ko? Malas nga ako eh. Kahit anong gawin ko, mailap ang swerte sa akin. Puro na lang kasi malas ang lumalabas sa bibig mo eh. Magsumikap ka kasi para magbunga na maganda ang gagawin mo. Hindi yung konting hirap lang sumusuko ka na. Ang dali naman sabihin yan dahil wala kayo sa sitwasyon ko eh. Ginusto mo naman na malagay sa ganyang sitwasyon na. May matinukang asawa at pamilya noon. Pinagpalit mo lang sa mga kaibigan mo at sa panlalalaki mo. Matagal lang tapos yun. Pinagsisihan ko lang ginawa ko. Hindi pa ba sapat na iniwan ako ng asawa ko at 3 anak? Tama lang na iwang ka. Imbis na magtinukay, lalo ko pang nagpakasira. Hindi ka na naawa sa mga anak mo. Pwede ba, tay? Bukas nyo na lang ituloy ang paninermon nyo. Inaantok na ako eh. Huwag kang bastos. Kinakausap pa kita. Huwag ka munang tumalikod. Bukas na nga lang sabi. Paulit-ulit naman yung sermon nyo sa akin eh. Dahil paulit-ulit din yung ginagawa mo. Mabuti pa lumayas ka na sa bahay na ito. Hindi ako aalis sa bahay na to. May karapatan din ako dito, hindi lang kayo ni Julia. Kung hindi ka aalis, kakalad ka rin na lang kita palabas. Subukan nyo lang. Magkakamatayan tayo. Hindi na nakapagsalita pa ang itay nang itulak siya ni ate. At parang walang nangyari na naglakad papasok ng kwarto. Natitigilan naman ng itay. At napahawak pa sa dibdib at hinagod-hagod yun. Lingid sa kanya narinig ko lahat ang pagtatalo nila. Tinanghali ka na yata ng gising ngayon. Kanina pa nakapasok ang mga bata. Wala po akong pasok ngayon. Narinig ko po kagabi ang pagtatalo niyo ni Ate Isabel. Ay, hindi ko na alam ang gagawin sa ate mo. Umuwi na naman siyang lasing kagabi at naubos na ang puhunan niya sa pagtitinda. Kahit naman po kasi tulungan natin siya. Kung ayaw niyang tulungan ng sarili niya, baliwala po ang mga ginagawa natin para sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin sa kanya. Hayaan niyo na lang po siya. Baka mamaya kayo naman ang magkasakit niyan. Mga apo na lang ninyo ang asikasuhin niyo. Oo, anak. Pagod na talaga ako sa kapatid mo. Kahit naman po sino Hindi mo na ba siya kakausapin? Para ano pa? Binastos na niya kayo kagabi. Baka magtalo lang kami. May lakad ka ba ngayon? Dito lang po ako sa bahay. Bakit niyo po naitanong? May lakad kasi kami ni Paring Obet. Baka gabihin ako. Ikaw na muna ang bahala sa mga pamangkin mo, ha? Ako na po ang bahala sa kanila. Ako na rin po ang bahalang sumundo kay Maine sa daycare. Salamat, anak, ha? Maiwan na muna kita at gagayak na ako. Nang makaalis ang itay, inayos ko muna ang kwarto habang hinihintay ang oras ng pagsundo sa pamangkin ko. Wala naman kasing aayusin sa kusina at sala. Dahil masino pang itay kahit lalaki malinis sa bahay. Hindi katulad ni Ate Isabel na kababaing tao burara sa kwarto at gamit.
20 minutes bago ang uwian, umalis na ako ng bahay. Pagdating namin, saktong kagigising lang ng kapatid ko. Wala pa bang pagkain? Tanghali na. Kung nagugutom ka, sana nagluto ka na lang. Kita mong kararating ko lang galing sa pagsundo sa anak mo eh. Nasaan ba kasi si Itay? Alam ko nagluluto na agad yun eh. Maaga siyang umalis kanina. May lakad sila ng kumpare niya. Kumakalam pa naman ng sikmura ko. Wala pa akong kain mula kagabi. Kanina ka pa nagsasabing nagugutom, pero ayaw mo naman magluto. Teka, di ba kararating nyo lang? Bakit mo binibihisan ng pang-alis si Maine? Tumawag kasi ang kaibigan ko kanina. Pinapapunta ako sa kanila. Isasama ko na lang si Maine dahil wala naman ang Itay. Walang titingin sa kanya. Hindi ka ba magluluto para makakain muna kayo bago umalis? Hindi na ate, nagmamadali rin ako eh. Baka naman kakain lang kayo sa labas eh. Kunwari lang napupunta ka sa bahay ng kaibigan mo. Eh ano ngayon? May problema ba? Eh di umamin ka rin. Para kayo walang kasama sa bahay ah. Ganyan din ba ang ginagawa mo kay Itay ha? Iniiwan siya dito habang kumakain kayo sa labas? Para sabihin ko sa'yo, tuwing lumalabas kami, kasama siya lagi. Buong pamilya kaming namamasyal at kumakain sa labas. Talagang baliwala na ako sa pamilya na to ah. Hindi nyo man lang ako mayaya sa mga lakad nyo. Paano ka naman namin yayayain nun kung hindi namin alam kung nasan ka? Baka nakakalimutan mo, lagi kang wala. At isa pa, mas gusto mo naman kasama ang ibang tao kaysa sa amin. Syempre gusto ko rin kayong makasama. Kaya lang takot kang maglabas ng pera. Mas gusto mong gumastos sa alak at barkada. Siguro nagsumbong na naman sa'yo ang Itay no? Sa lakas ng boses mo kagabi, sa tingin mo hindi ako magigising? Galit ka rin siguro dahil napunta lang sa wala ang ibinigay mong pera sa akin. Wala na akong pakialam doon. Bahala ka na rin kung saan ka kukuha ng puhunan. Dapat siguro ipabless natin ang bahay na to. Para kasing ang bigat eh. Dinamay mo pa talaga ang bahay natin. Ikaw ang pabigat sa bahay na to. Kaya magpunta ka sa simbahan. Baka sakaling matauhan ka. Maldita ka talaga. Ikaw ang pumunta ng simbahan at inumin mo yung holy water. Para mawala yung yabang mo sa katawan. Ikaw naman ang kapal ng mukha mo. Palamunin ka lang dito. Gusto mo pa kaming pasunurin sa'yo. Wala na ang nanay para kumampi sa'yo. Kaya matuto kang magpakumbaba. Kahit magkampihan pa kayo ni Itay, hindi ako patatalo sa inyo. Susugurin ko na sana ng sampal si Ate Isabel nang makita ko siyang napasapo sa kanyang bibig. At saka nagtatakbo sa banyo. Dun siya suka ng suka. Natigilan naman ako at may kabang bumundol sa akin. Nang lumabas siya, pawisan ng buong mukha niya at namumutla. Magsabi ka nga ng totoo. Buntis ka ba? Ha? Julia. Sabihin mo, buntis ka na naman ba? Sinong ama niyan, ha? Hindi na mahalaga kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko. Hindi naman niya ako pananagutan eh. Sino naman ang inaasahan mo na susuporta sa mga kailangan mo hanggang makapanganak ka? Ako na naman ba? Eh di wag kang tumulong. Kesa naman natutulong ka, ang dami ko naman sumbat na maririnig sa'yo. Ay hindi na talaga. Wala ka nang aasahan sa akin. Bahala ka na sa buhay mo. Tingnan ko lang kung hindi ka madala na bumuka ka na lang kung kani-kanino. Pakialam mo ba kung bumuka ka man ako hanggat gusto ko? Alibasa kasi sa'yo walang kumakalabit. Iniwan ka na ni Chris dahil sa sama ng ugali mo. Hindi na siguro siya makatiis sa'yo. Oo, iniwan ako ni Chris. Pero hindi dahil sa ugali ko. Sa ilang beses niyang pag-aalok sa akin ng kasal, ilang beses ko rin siyang tinanggihan. Dahil alam mo kung bakit? Ha? Mga anak mo ang lagi kong pinipili. Hindi ko sila matiis. Habang bubuo ako ng pamilya, maiiwan sila sa isang tabi kasama ng walang kwenta nilang ina. Kaya pasalamat ka. Dahil iniwan ako ni Chris. Hindi ko alam kung tinamaan ba si Ate Isabel. Hindi na kasi siya umimik. Hinila ko na lang ang kamay ng pamangking ko na nagsisimula ng umiyak. Pagdating sa bahay ng kaibigan ko, sa kanya ko ibinuhos lahat ng nasa dibdib ko. Maging ang pagkakatuklas na buntis na naman ng kapatid ko. Nang makauwi ng bahay, nadatnan ko na ang Itay. Alam niyo na po tayong kalagayan ni Ate Isabel. Binabalaan kita, Julia. Huwag kang makialam sa akin. Ako magsasabi kay Itay. Sigurado naman ako na patatagalin mo pa ang pagtatapat. Kaya ako na ang magsasabi.
Ano na naman ba ang dapat kong malaman, ha? Sabihin mo na, Julia. Buntis po si ate. Sigurado, hindi na naman niya alam kung sino ang ama. Sabi na nga ba minsan na kitang tinanong pero sabi mo hindi ka buntis. Patawarin niyo ko, Tay. Hindi ko naman sinasadya eh. Puro na lang hindi mo sinasadya. Lagi na lang. Kung hindi ka marunong maawa sa sarili mo, sana sa amin maawa ka. Lumayas ka sa bahay na ito. Sumama ka sa lalaking nakabuntis sa'yo. Tay, maawa na po kayo. Huwag niyo akong paalisin. Puro problema na lang binibigay mo sa amin eh. Suluhin mo ang pagbubuntis mo. Lumayas ka! Kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas. Sinisiguro ko sa iyo, wala kang makukuhang mga gamit mo. Wala na po akong mapupuntahan eh. Ang sabi ko, puntahan mo ang nakabuntis sa'yo. May asawa po siya. Hindi po niya ako mapapanagutan. Wala ka na bang kahihiyan, ha? Kung wala ka sanang makuhang seseryoso sa'yo, sana nakontento ka na lang sa mga anak mo. Sila na lang sana ang minahal at inalagaan mo. Hindi ko naman po alam na lolokohin niya ako eh. Sabi niya hiwalay na sila ng asawa niya. Sa tanda mong yan, nagpaloko ka pa sa mga pambobola? Ang sabihin mo, ginusto mo rin. Sino ang lalaki nakabuntis sa'yo? Sino siya? Magsalita ka! Si Errol po. Ang manugang ni Aling Rufina? Hindi ba nasa Maynila siya nagtatrabaho? Umuwi na po siya dito sa atin. Sa dami ng lalaki, si Errol pa talaga. Alam mo bang may sakit sa puso ang asawa niya? Paano kapag nalaman niya? At hindi ka ba talaga natatakot kay Aling Rufina, ha? Wala akong pakialam sa matandang hukluban na yon. Magsama sila mag-ina. Pwes, hintayin mo ang karma mo. Sigurado ako, hindi basta mananahimik ang matandang yun, oras na malaman niya ang totoo. Bakit ba takot na takot kayo sa matandang yon, ha? Hindi mo ba alam? Usap-usapan dito sa lugar natin na may lahing mangkukulam yan si Aling Rufina. Chismis lang yon, hindi totoo. Ang punto dito, nakasira ka ng pamilya. Ililihim ko na lang ang tungkol sa pagbubuntis ko. Kailan mo ba nailihim ang pagbubuntis mo, ha? Oras na lumaki yan, pagpipiestahan na naman tayo ng mga taga rito. Wala na tayong magagawa nandito na to eh. Kahit tadtarin niyo ako ng masasakit na salita, hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Sana kasi ginamit mo yung gamong-gumong utak. Kahit ngayon lang sana. Tama na! Tigilan na ninyo ang pagtatalo. Ayos lang po kayo, Tay. Namumutla kayo. Ay, okay lang ako. Magpapahinga lang muna ako. Pakiusap ko lang. Tumigil na kayo sa pag-aaway niyo. Mula ng araw na yun, lalong lumayo ang loob namin sa isa't isa ng kapatid ko. Hindi na rin siya pinaalis ng Itay. Pero sinabihan na ituloy ang pagtitinda sa tapat ng bahay namin. Pero imbis na sumunod, puro pag-inom ng alak lang ang hinaharap. Wala ka na bang gagawin kundi ang maglasing, ha? Pangsyam mo na yung pinagbubuntis mo. Hindi mo pa rin alam na makakasama yan sa sanggol. Pabayaan niyo na lang kasi ko, Tay. Kung pwede lang sana. Kaso nandito ka sa pamamahay ko. Pananagutan pa rin kita. Ang gagawin mo na lang, alagaan ang pinagbubuntis mo, hindi mo pa magawa. Inaalagaan ko naman po kaso mahirap. Paano mahirap? Dahil hindi ka binibigyan ng pera ng kapatid mo? Wala man lang pagmamalasakit sa akin. Gusto ko magpa-check up, ayaw man lang ako bigyan. May libreng center dyan sa malapit. Doon ka magpa-check up. Makakalibre ka pa ng gamot. Ayoko nga po dyan, Tay. Pag-uusapan lang ako ng mga tao Magtiis ka, ginusto mo yan Kausapin niyo naman po si Julia. Kailangan ko rin po ng mga gamit ng bata. Matuto kang dumiskarte. Hindi yung iaasa mo na naman sa kapatid mo. At isa pa, hindi ko siya pwedeng piliting bigyan ka. Napakadamot talaga ng babae niyo. Sana hindi ko na lang siya naging kapatid. Na mabuti pa matulog ka na. Kung ano-ano na kasi ang sinasabi mo. Manda sa akin ng babaeng yung pagdating niya. Siya ang mali sa buhay ko
Hindi ka ba titigil, ha? O na, matutulog na ako. Sana hindi na ako magising para tapos na ang problema ko. Ikaw naman tong gumagawa ng problema mo eh. Umuwi ako ng bahay na balisa. Agad naman yun napansin ng itay kaya inusisa niya ako. Tinanong ko muna si ate kung nasan. Ayoko kasing marinig niya ang sasabihin ko. Buti na lang kanina pa raw tulog. Pinapakaba mo naman ako eh. Sabihin mo na kung ano ba yun. Patay na po si Errol. Sabi ng ilan, kinulam daw ng biyenan dahil inatake sa puso ang anak dahil sa pambababae nito. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko eh. Ang tigas kasi ng ulo ng kapatid mo. Ano po ang gagawin natin? Hindi natin mapipigilan ang galit ni Aling Rufina. Siguradong gagantihan niya ang ate mo. Pero susubukan ko pa rin siyang kausapin. Sasamahan kita, Tay. Baka kung ano ang gawin niya sa inyo. Kaya ko siyang harapin. Dumito ka na lang. Tay, si Aling Rufina natatanaw ko mula rito. Nasa labas siya ng bakuran natin at dito nakatingin. Siya na nga yan. Parang meron siyang binubulong sa hangin. Huli na yata tayo. Lalabas po ako at kakausapin ko siya. Dito ka lang. Delikado kung lalabas ka. Baka sa'yo mapunta ang orasyon. Ano kaya ang gagawin niya kay ate? Katulad kaya kay Errol? Hintayin mo lang ako rito. Tay! Huwag na po kayong lumabas! Hindi nakinig sa akin ng itay. Lumapit ako sa bintana at pinanood ko ang pag-uusap nila. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Aling Rufina habang nakikipag-usap kay itay. Ilang minuto rin nagtagal ang kanilang pag-uusap bago umalis ang matandang babae. Bumalik na rin ang itay sa loob ng bahay. Ano pong sabi niya? Gagantihan niya ang ate mo. Kahit anong gawin ko'y hindi ko siya mapakiusapan. Wala na rin pala ang anak niya. Kaya labis ang galit niya. Hindi natin siya masisisi. Nag-iisa lang ang anak niya tapos nawala pa. Mag-isa na lang siya sa buhay ngayon. Maghahanap ako ng albularyo na pwedeng makatulong sa atin. Bakit ba nangyayari to sa atin? Naging mabuti naman tayong tao. Pagsubok lang ito sa atin. Manalig ka lang. Malalampasan na rin natin ito. Kasalanan lahat to ni ate. Puro na lang kamalasan ang dinadala niya sa bahay na to. Pati tayo dinadamay niya. Wala na tayong magagawa. Kahit paulit-ulit mong sisihin ang kapatid mo. Dapat dyan, pinapalayas na lang para suluhin niya ang galit ni Aling Rufina. Huwag mong hangarin ang kapahamakan ng kapatid mo. Iisang dugong nananalaytay sa inyo. Siya nga po walang pakialam sa atin. Lalo na sa mga anak niya. Julia, saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Sa bugso ng nararamdaman ko, pinasok ko sa kwarto niya si ate. Hinila ko ang kumot niya at pilit siyang ginising. Pupungas-pungas naman siya na napatingin sa akin. Ano ba? Natutulog ang tao, gigisingin mo. Bastos ka talaga, no? Ikaw, ano ka ha? Isang haliparot na babae na nanira sa pagsasama ng mag-asawa. Ano bang problema mo, ha? Ikaw! Ikaw ang problema namin ni Itay! Hindi ko alam. Puro hindi na lang alam? Hindi mo ba alam? Patay na si Errol! Kinulam siya ng biyenan niya dahil natuklasan ng anak niya ang tungkol sa inyo. Dahilan para atakihin sa puso ang pobre. Lahat ng yun kasalanan mo! Totoo ba yan? Parehong wala na ang mag-asawa? Tay? Totoo lahat. Ngayon, galit na galit si Aling Rufina. Nandito nga siya kanina eh. Ikaw ang isusunod niya. Tay, ayoko pong mamatay. Tulungan niyo ako. Sana kasi nag-isip ka rin. Hindi yung puro kakatihan mo lang ang inaalala mo. Oo na, kasalanan ko na. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Tay, ayoko pa pong mamatay. Paano ang mga anak ko? Kailan mo ba sila inisip, ha? Kahit mamatay ka, hindi nila yung daramdamin. Alam kong tingin niyo sa akin pabaya at walang kwentang ina. Pero mahal ko ang mga anak ko. Gusto ko pa rin makabawi sa kanila. Sana nun ka pa bumawi, hindi ngayon. Solusyonan mong mag-isa ang problema mo. Julia! Julia! Bumalik ka muna rito at mag-usap tayong tatlo. Hayaan niyo na lang siya, Tay. Napuno na talaga siya sa akin. Isa sa nagpapalakas sa mangkukulam ang pag-aaway ng magkakapamilya.
Kailangang manaig ang pagmamahalan sa isa't isa para matalo natin ang itim na kapangyarihan. Malabong may natitira pang pagmamahal sa akin si Julia. Ni konting simpatya nga sa nangyayari sa akin, hindi ko siya makitaan eh. Nabubulagan lang siya na matinding hinanakit sa'yo. Pero mahal ka ng kapatid mo. Sana nga po, Tay. Hindi pa huli ang lahat para magkaayos kami. Mula ngayon, kailangan mong maging matatag para harapin ang galit ni Aling Rufina. Maghahanap din ako ng albularyo na pwedeng makatalo sa mangkukulam. Salamat, Tay. Hindi ninyo ako pinababayaan. Kung saan-saan naghanap ang itay ng albularyo. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga kakilala pero puro magtatawas lang ang alam nila. Habang tumatagal naman, tumitindi ang takot ni Ate Isabel. Hindi rin kasi siya makalabas ng bahay dahil tuwing gagawin niya yun, parang tinutusok ng libo-libong karayom ang talampakan niya. Marahil isa yun sa mga ginawa niyang orasyon. Ayaw kanya makalabas ng bahay para hindi mo matakasan ng kanyang paghihiganti. Humingi kaya ako sa kanya ng kapatawaran. Pinuntahan ko siya sa bahay nila pero wala na siya. Walang nakakaalam kung saan siya lumipat. Talaga nagtago na siya para hindi natin matuntun. Nakahanap po ba kayo ng albularyo? Hindi pa, anak. Pero marami naman ang tumutulong sa atin para makahanap. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Huwag kang mawalan ng pag-asa. May awa ang Panginoon. Maririnig din niya ang mga dasal natin. Baka sa sobrang sama ko na kaya hindi niya pinakikinggan ang mga dasal ko. Huwag mong sabihin yan. Kahit ang pinakamasamang tao sa mundo, pinakikinggan niya. Ikaw pa kaya na nagsisisi sa mga nagawang pagkakamali? Lagi masama ang pakiramdam ko, Tay. Tuwing hapon nilalagnat ako. Alam ko meron nangyayari sa loob ng katawan ko. Hindi kaya dahil sa pagbubuntis mo? Pakiramdam ko, Tay, patay na ang sanggol sa sinapupunan ko. May iba sa loob ng katawan ko at yun ang gumagalaw. Pipilitin kong makahanap ng albularyo. Kahit manghihilot, magsasama ako dito para matignan ka. Hindi ako makapaniwala sa itsura ni Ate Isabel ngayon. Sobrang payat niya kasi at parang hindi na dinadaluyan ng dugo ang katawan niya sa sobrang putla ng balat. Luwa na rin ang mga mata niya at kita ang mga buto sa leeg. Nakaumbok na rin ang mga gauod na ugat sa mga binti niya. Naglalagas din ang buhok niya. At maging mga kuko niya ay nangingitim na rin. Papasok ka na ba sa trabaho? Oo. Mag-iingat ka sa biyahe ha. Sabi sa balita may bagyo daw ngayon. Kaya pala makulimlim ang langit. Ilang buwan na yung tiyan mo? 7 o 8 na siguro. Hindi ka sigurado? Hindi ka ba nagpapacheck up? Hindi Kahit kailan talaga irresponsable ka. Nandyan lang ang center Tinatamad ka pang pumunta. Kasi Oo, alam ko na. Nahihiya kang makita ng mga tao sa labas na ganyan ang itsura mo. Yan pa ba ang mahalaga sa'yo, ha? Hindi mo man lang iniisip ang ipinagbubuntis mo. Iha, gustuhin mang lumabas ng ate mo, hindi niya magawa. Kasama sa orasyon ni Aling Rufina na hindi siya makalalabas ng bahay na ito. Ibig sabihin, gumagana na ang kulam kay ate? May palagay din ang ate mo na patay na ang sanggol sa kanyang tiyan. Bakit lumalaki pa rin ang tiyan niya? Dahil mayroong ibang nilalang sa loob ng tiyan niya. Baka hinihintay lang ang kapanganakan ng ate mo para maisagawa ni Aling Rufina ang kanyang paghihiganti. Wala pa po ba kayong nakikita na albularyo? Wala pa rin hanggang ngayon. Kailangan ko na sigurong tanggapin na hanggang dito na lang ako. Ate, wag mong sabihin yan. Sa totoo lang kasi napapagod na ako sa nangyayari sa akin Akala ko ba mahal mo ang mga anak mo? Tapos sumusuko ka na agad. Alam ko naman na hindi niyo pababayaan ng itay ang mga anak ko. Malilate na pala ako sa trabaho. Mamaya na lang ulit. Mag-iingat ka, anak. Dalhin mo ang payong dyan. Sa isang iglap, ang galit na nararamdaman ko sa kapatid ko ay biglang naglaho. Napalitan yun ng labis na awa sa kanya. Para maibsan ang bigat sa dibdib ko, ikinuwento ko sa kaibigan ko ang nangyayari sa bahay.
Anong nararamdaman mo? Pinupulikat po ang paa ko. Ang sakit. Teka, hihilutin ko. Ayoko na, Tay. Hirap na ako. Gusto ko na lang matapos to. Manalig ka lang. Malalampasan mo rin ito. Gusto ko munang makahingi ng kapatawaran sa mga anak ko at kay Julia bago man lang ako mamaalam. Ang mabuti pa. Magpahinga ka na muna. Ikukuha kita ng pagkain mo. Hindi niyo kailangan umiwas, Tay. Doon na rin ako papunta. Alam niyo yan. Parang naririnig ko ang boses ng kapatid mo. Ang aga naman niyang dumating ngayon. Pumasok na ako sa loob ng kwarto ng kapatid ko kasama si Aling Lucia. Sabay pa silang napatingin sa kasama kong matandang babae. Siya po si Aling Lucia, nanay ng kaibigan ko. Kararating lang niya nung isang araw galing probinsya. Kilala po siyang albularya sa lugar nila. Magandang hapon sa inyo. Napakalakas ng kapangyarihan na mangkukulam na yon. Dapat nga po kanina pa kami. Kaya lang po, ang daming nangyari sa daan. Para bang may pumipigil sa amin na makarating dito. Kahit anong gawin niya, hindi niya ako mapipigilan na gamutin si Isabel. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa inyo. Sa totoo lang, nawawala na kami ng pag-asa na gagaling pa ang anak ko. Ngayong nandito na ako, kami ang magtutuos na mangkukulam na yon. Tayo na po muna sa labas, Tay. Iwan na natin ang ate kay Aling Lucia. Naiiyak din si Ate Isabel. Alam ko na luha yun ng kaligayahan. Bigla ring umaliwalas ang kanyang mukha dahil sa nasilip na pag-asa. Hindi naman ako nagdududa na mapapagaling nga ni Aling Lucia ang kapatid ko. Sabi kasi ng kaibigan ko lahat ng mangbabarang at mangkukulam ay natalo na matandang babae. Maging ang iba't ibang uri ng elemento. Huwag ka matakot, Iha. Ibigay mo sa akin ang buong pagtitiwala mo. Opo, alam ko naman po na kaya niyo akong pagalingin eh. Ano bang nararamdaman mo ngayon? Pakiramdam ko po pinupunit ang katawan ko. Alam ko po na patay ng sanggol sa sinapupunan ko pero ano po kaya ang gumagalaw sa loob ng tiyan ko? Tama ka, patay na ang iyong anak. Nadamay siya sa galit na mangkukulam na yon. Kailangan nating mailabas ang sanggol na yan. Paano niyo po ilalabas ang sanggol kung hindi pa naman po ako manganganak? Umupo ka at isandal mo ang ulo mo. Inumin mo to. Katas to ng iba't ibang uri ng herbal na mula pa sa lugar namin sa probinsya. Sige na, inumin mo na. Bakit po ganito ang amoy? Ganyan talaga yan. Sige na, ubusin mo. Ang pait. Nakakasuka. Tiisin mo lang. Gumiginhawa nga po ang pakiramdam ko ngayon. Maya-maya lang epekto na yan. Habang nag-uusap kami ng Itay, narinig namin na sumigaw si Ate Isabel. Akma sanang papasok ang Itay nang pigilan ko. Hayaan na lang po natin sila. Alam ni Aling Lucia ang ginagawa niya. Hindi ko lang kasi maiwasan na kabahan pa din. Sana pagkatapos nito, tuluyan ang magbago si Ate Isabel. Mga anak na lang niya ang pagtuunan niya ng atensyon. Sa tingin ko naman ay matututo na ang ate mo. Umiiri na si ate. Hindi kaya mga anak na siya? Pero patay na ang nasa tiyan ng ate mo. Baka kailangan yung alisin sa katawan ni ate. Dahil yun ang papatay sa kanya. Ang mabuti pa, bilinan mo muna ang mga apo ko na sa kwarto muna sila. Huwag ka mong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ayaw kong masaksihan nilang nangyayari sa nanay nila. Sige po, Tay. Hindi rin nakatiis na hindi silipin ng Itay ang nangyayari sa loob ng kwarto. Labis ang sindak na naramdaman niya na makita kung paano lumabas sa bibig ni ate ang malahiganting bulate. Ang sanggol ay nasa higaan at wala ng buhay. Binuhat yun ni Aling Lucia at saka lumapit kay Itay. Kailangan mabendisyonan ang sanggol na ito bago mailibing. O di kaya sa sagradong lupa niyo siya ibaon. Kailangan gawin niyo na agad bago pa magising ang sanggol at maging halimaw. Nasa bayan ng simbahan. Aabutin ng 2 oras bago makarating doon. Wala ba kayong kapilya rito?
Wala eh. Hindi dapat abutin ng ganong katagal. Mas malapit po ang sementeryo dito sa amin. Doon na lang namin ibabaon ng anak ni ate. Benditado ang lupa doon. Sige, magmadali na kayo. Hindi ko pa pwedeng iwan ang ate mo. Ayaw pa rin kasi magpatalo ng mangkukulam na yon. Hindi ko inaasahan na ganun pala siya kalakas. Kumpara sa mga nakaharap ko na dati. Halika na tay. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Dala ang piko na tanging meron sa bahay, pinuntahan na namin ng sementeryo, kung saan nakalibing ang inay. Naghukay na si tatay sa lupa habang panay ang dasal ko. Nang hawakan ko ang sanggol para sana ilagay sa hukay, bigla yung gumalaw. Napasigaw naman ako sa takot. Mabilis ko na yung inihagis sa hukay at tinabunan ni Itay ng lupa. Bago namin nilisan ang lugar, nag-alay muna kami ng dasal. Hindi ko akalain na mararanasan natin ang ganitong nakakatakot na karanasan. Ang importante tapos na. Ayos na kaya si ate? Sa tingin ko magaling na siya ngayon. Naawa ko sa anak ni ate na nadamay lang sa galit ni Aling Rufina. Lagi nating isama sa dasal ang anak niya. Pagdating sa bahay, naabutan namin na pinupunasan ni Aling Lucia ang kapatid ko. Kapansin-pansin na bumalik na sa dati ang katawan at kulay ni ate. Mahimbing din ang tulog niya. Kumusta po ang anak ko? Maayos na ang lagay niya. Bukas na siya magigising. Siguradong gutom siya kaya paghandaan niyo siya ng pagkain. Ay, salamat sa inyo. Tatanawin namin na malaking utang na loob ang ginawa ninyong pagliligtas sa anak ko. Ano po ang nangyari kay Aling Rufina? Nakipagkasundo siya sa akin kapalit ng buhay niya. Lalayo na lang daw siya at hindi na kayo gagambalain pa. Patawarin niyo na siya. Isa lamang siyang inang nangungulila sa kanyang anak. Oo naman po. Hindi naman matigas ang puso namin. Tsaka may kasalanan din po ang ate kaya nangyari ito sa kanya. Lagi niyong tatandaan na hindi kailanman mananaig ang kasamaan. Kinabukasan nagising si ate na pagkain agad ang hinahanap. Parang 1 linggo siyang hindi pinakain. Nakatingin lang kami ni Itay sa kanya habang may ngiti sa labi. Masaya kami dahil magaling na si Ate Isabel. Pasensya na kayo kung para akong patay gutom. Hindi ko talaga mapigilan eh. Kumain ka lang. Para talaga sa'yo yan. Gusto ko rin magpasalamat sa inyo. Kahit pasaway ako at puro sakit ng ulo ang ibinigay sa inyo, hindi niyo ako sinukuan. Mahal ka namin ate. Kaya hindi ka namin susukuan. Pangako aayusin ko na ang buhay ko. Hindi ko sasayangin ang pangalawang buhay na ibinigay sa akin. Para din naman sa'yo, kung bakit gusto namin na magbago ka. Habang nasa bingit nga ako ng kamatayan ang dami ko napagtanto ng mga mali kong nagawa. Hindi ko na ulit babalikan yun. Salamat naman at nagkaayos na kayong magkapatid. Sana'y tuloy-tuloy na yan. Makalipas ang 1 buwan, may trabaho na si Ate Isabel sa isang bakery. Unti-unti niyang tinupad ang mga pangako niya sa amin. Lalo na sa mga anak na magbabago at sa kanila na lang itutuon ang panahon. Isang araw na wala akong pasok, dinalaw ko ang puntod ng inay. Malayo pa lang ako, napansin ko ng hinukay ang lupa na malapit sa puntod. Nakumpirma ko nga yun. Hinukay ang pinaglibingan sa sanggol ni ate. Napaantanda na lang ako. At nag-usal ng dasal na sana mali ang hinala ko. Lumipas naman ng ilang linggo na walang kakaibang pangyayari sa lugar namin. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Evelyn Reyes from Taiwan. Hello kay Sweet Corn na avid fan ni Miss Gwen since day 1. Hi kay Hermaline Anunuevo from South Korea. Hi kay Rosalina Bugayong na laging present. Shoutout sa Berondo at Carillo family from Tembao, Laguna. Hello kay CJ. Hi kay Lydia Lopez na laging present. Salamat sa iyo. Hello kay Aslim Lisa from Singapore. Hi kay Lynn Hasigawa at sa mga anak niya na sina Ellie Jane, Giancarlo, Ryuichi, Katsumi at kay Kanami from Ibaraki, Japan. Hi kay Dexter Baguhin ng RJ's Bakery.
Jonalyn Barameda from Las Piñas, hello sa'yo. Hi kay Jingle Pabatal at sa Pabatal at Mangkaw family from North Cotabato. Hello kay Ces from Brunei. Shout out sa asawa ni Tolits na si Arian Aquino ng Lumban, Laguna. Hi kay Jay Landagan from Davao City. Hello kay Emily Bianan from Saudi Arabia. Hi kay Annex Manzano from Pangasinan. Hi kay Marisa Villanueva from Italy. Hi kay Monet Taningco from Singapore. Shout out kay na Alvin na Tonton ng S Magno Advertising. Hello sa mag-asawang sina Brenda at Michael from Fujairah, UAE. Shout out kay Jomar Gutierrez at sa buong Gutierrez family. Hello kay na Marie at Ke. Hi kay Mayre Notarte from General Santos City. Hello kay Marivic Lantosa from Muntinlupa. Hi kay AZ Girl from Iligan City. Hello po kay na Ma'am Myra, MJ, Alex, Joanna, Meruel, Sir June, Sir Alex, Sir Ryan at kay Rog ng Sales and Marketing Department na laging nagpapakain. Shoutout galing kay Megs. Isidro Tamaliwan from Tugigaraw. Hi kay Roseda Bakel from Sultan Kudarat, Maguindanao. Hello kay Sunny Colina. Shout out sa Arangale and Duklayan family from San Jose Occidental, Mindoro. Hi kay Rosaline Vicariato from Kuwait. Hi kay May Sofia from Angeles, Pampanga. Hello kay Josephine Bonducan. Hello kay Shari from Japan. Hi kay Charmaine Basmayoruelo from Bicol. Hello kay Mary Jane Gonzalez from Kapalonga, Camarines Norte. Hello kay Raquel Hasegawa from Osaka, Japan. Hi kay Jeep Vic Bernaldez from Taguig. Hi kay Lenny Nicolas from Nueva Ecija. Hello kay Chandler de Guzman from South Korea. Hi kay Jessica Sobremonte from Quezon City. Hello kay Lalaine Cuestas from Belgium. At hello kay Melinda Pacaira from Hong Kong. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless.